Pasyal tayo sa Maynila. Bilang mga estudyante, madalas kaming nagmamadali sa araw-araw. Pasok sa klase, gawa ng proyekto, at halos hindi napapansin ang mga tanawin sa paligid. Ngunit isang araw, pagkatapos ng klase, napagdesisyonan naming magkakaibigan na mamasyal sa lungsod ng Maynila. At ang una nga naming pinuntahan, ang Fort Santiago sa Intramuros. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, mula 8:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi. Maaaring magbago tuwing may espesyal na gawain, kaya mainam na mag-check muna bago bumisita sa Fort Santiago. Ang regular na entrance fee ay 75 pesos para sa senior citizen naman at estudyante at PWD ay 50 pesos. Pero siguraduhin na dala ninyo ang inyong ID. Habang naglalakad kami sa matitibay na pader na itinayo pa noong 1571, daman namin ang bigat ng kasaysayan. Isa nga sa mga kaibigan ko ang nagsabing, dito ikinulong si Rizal bago siya barilin, di ba? Tumango ako. Sa bawat sulok, tila naririnig namin ang mga tinig ng ating mga bayani. Ang kanilang ibinuwis na buhay para sa bayan. Paalala, bawal magkalat, umakyat o maglakad sa ibabaw ng mga lumang pader o magsulat dito. Mula Intramuros, nagpunta naman kami sa Luneta Park. Pagpasok pa lang, sinalubong na kami ng malamig na simoy ng hangin. Ang ganda ring pagmasdan ng mga bulaklak at berdeng halaman. Natanong namin ang sikat na bantayog ni Gato Rizal. Habang ang iba sa amin ay kumukuha ng litrato, ang ilan naman ay naglalaro sa damuhan, nagkwentuhan at nagtawanan ng walang humpay. Kakatuwa na marami rin kaming nakasabay na kapwa estudyante sa aming pamamasyal. Yung hindi naman kayo magkakakilala, pero madali kayong nagkapalagayan ng loob. Nakipagtawanan at syempre nakipag-selfie. Bukas nga pala ang Luneta mula 5:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi at higit sa lahat, libre. Kaya't alam nyo ba na walang dahilan upang hindi ito bisitahin ng bawat pamilyang Pilipino. Sa loob ng parke, pinanood namin ang dancing fountain na sumasabay sa tugtog at liwanag ng gabi. Nakatutuwang isipin na sa gitna ng maingay na lungsod, nakahanap kami ng sadyang relax na pakiramdam. At kung ikaw ay kasama ng iyong minamahal, kikiligin ka at di alintana ang tila baga nagmamadaling lungsod. Pagkatapos ng pasayang pamamasyal sa Luneta, ang sunod na pinuntahan namin ang Binondo. Alam niyo ba na dito matatagpuan ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo na naitatag pa noong 1594? Pagdating pa lang namin sa kahabaan ng ungpin, sinalubong na kami ng mga pulang Chinese lantern at amoy ng lutong pagkain at ganun din ang ingay ng mga nagtitinda. Tila pista sa bawat kanto. Hindi namin pinalampas ang mga sikat na kainan dito. Sa Waying Fast Food, pinagsaluhan namin ang dimsum at roasted duck. Sarap na sulit sa bawat kagat. Sumunod namin pinuntahan ang New Ponghei Lumpia House, kung saan namin natikman ang klasikong lumpia na tunay na lutong Binondo. Hindi rin namin pinalampas ang Dongbei Dumplings na may handmade dumplings na parabang gawang bahay ni Lola. At syempre, nag-uwi kami ng hupyang ube ng Engbitin bilang pasalubong sa aming mga pamilya. Magkano nga ba ang babaunin sa simpleng pasyal sa Maynila? Huwag mag-alala dahil nasa Pilipinas ka, mura na ang bilihin, masarap pa at mas makatitipid kung kasama ang mga kaibigan sapagkat may kahati ka sa gastusin. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng ungpin, sabay-sabay naming nasabi, ang saya pala kapag sama-sama. Sa bawat halakhak,
kuha ng litrato at kwentuhan, mas lalong tumibay ang aming pagkakaibigan. Ang paglalakbay naming iyon ay hindi lamang simpleng pamamasyal. Isa itong paalaala na ang tunay na saya sa paglalakbay ay hindi nasusukat sa layo ng narating, kundi sa mga taong kasama mo habang namamasyal. Sa Fort Santiago, natutuhan namin ang halaga ng kalayaan. Sa Luneta, ang ganda ng pagkakaisa. At sa Binondo, ang tamis ng kultura at pagkakaibigan. Sa dulo ng aming paglalakad, habang tanaw namin ang liwanag ng Maynila, napangiti ako. Totoo nga, ang Maynila ay hindi lang lugar sa mapa, ito ay puso ng bawat Pilipino. At kapag pinasyalan mo ito kasama ang mga kaibigan o mahal sa buhay, pambihirang karanasang hindi mo malilimutan.